Welcome back mga kaalam! Ang diskusyon ng Pilipinas at China dahil sa South China Sea ay matagal nang mainit na usapin na namamagitan sa dalawang bansa. Pero hindi lamang ang bansa natin ang namomroblema sa China pagdating sa mga inaangking mga teritoryo. Maging ang Indonesia, Malaysia, Vietnam at Brunei ay halos makipagyera na din dito dahil sa patuloy na pang-aangkin ng mga bahagi ng South China Sea. Sila ang nagdo-dominate sa lugar sa mga panahong ito dahil sa tatag ng kanilang ekonomiya. Pero paano kung may paraan para mabaligtad ang sitwasyon at ang China naman ang bigyang sakit ng ulo? Yung paraan na kahit handa pa sila sa gyera ay siguradong matatalo sila. Ang China ay isa sa mga bansang nangunguna ang ekonomiya sa kabila ng hagupit ng COVID. Pero bago pa nangyari ang pandemya, ito ang bansang may pinakamalaking pagawaan at exporter ng mga produkto. At dahil dito, sila rin ang may pinakamalaking natatanggap na mga investments mula sa ibang bansa. Ang resulta, ang kanilang bansa ang ikalawa sa buong mundo na may pinakamaraming bilyonaryo dahil sa mga pag-aari nitong mga negosyo. Ang lahat ng meron ng China ay nakasalalay sa dalawang bagay: seguridad sa enerhiya at maayos na supply ng langis. Ang buong galaw ng bansang China ay nakasalalay sa langis at kapag nasira ang pagdating ng langis sa kanila ng nakalkula, masisira din ang buong plano ng pagsulong ng China. Isang simpleng paghihimay tungkol sa importansya ng pagsunod ng mga plano ng China. Ang takbo ng kanilang ekonomiya ay nakabase palagi sa pinapatupad na 5-year plans ng gobyerno. Dito nila pinapakita kung ano ang prioridad at mga dapat unahin ng mga polisiya. At sa pag-upo ni Xi Jinping sa kanyang pangatlong termino, pinasunod niya naman ang ika-14 na 5-year plan ng bansa simula 2021 hanggang 2025. Sa pagkakataong ito, ang focus ng China ay gawing fully developed nation ang bansa pagdating ng 2049 na siyang pang-100th anniversary ng pagkatatag ng People's Republic of China. Doble ang kayod ng bansa simula sa kanilang transportation system papunta sa teknolohiya at infrastruktura. Pero ang makikita talagang umaangat ay ang mga coastal provinces ng bansa na magdadala sa lubusang pag-asenso ng 4 na lugar: ang Shanghai, Beijing, Guangzhou at Shenzhen. Kaalam, muli po akong humihingi sa inyong suporta sa pagpindot ng subscribe button sa baba dahil kamakailan lang ay maraming nire-restrict na videos ko sa algorithm at sa topic na ito na may kaugnayan sa gyera. Hindi ko inaasahan na magpapakita ng awa ang YouTube, kaya sana ay magpakita kayo ng suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat! Ang katuparan ng lahat ng plano ng China na maging isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ay nakasalalay sa maayos na pagdating ng langis mula sa mga bansang kanilang inaangkatan nito. Simula pa noong 1993 ay ang China na ang nangungunang importer ng langis mula sa Middle East. Ang mga langis na ito ay dinadala papuntang China at dumadaan sa Gulf Sea, Arabian Sea, Indian Ocean at South China Sea. Sa rutang dinadaanan ng langis na napupunta sa bansang China ay may dadaanang 2 lagusan na napaka-importante para sa tagumpay ng bansa: ang Strait of Hormuz at ang Malacca Strait. Ang Strait of Hormuz ang kumukonekta sa Persian Gulf at ng Gulf of Oman at ng Arabian Sea. Kritikal ang lagusang ito dahil dito dumadaan ang bulto-bulto ng langis mula sa mga bansa ng gitnang silangan. Ang Malacca Strait naman ay pinaka-importanteng lagusan dahil ito ang pinakamaigsing daanan papunta sa Indian Ocean at ng Pacific Ocean. Ang Strait of Hormuz ay isang pinaka-importanteng aspeto ng pag-angat ng China dahil kung wala ang langis na nakukuha nila mula sa mga bansang galing sa gitnang silangan, ang mga pagbabago ng kanilang bansa ay hindi maisa sa katuparan. Subalit kahit na mayaman ang bansang China at progresibo ang kanilang ekonomiya, hindi naman matatag ang kanilang seguridad at militar. Isang rason kung bakit hindi sila nakikisali sa anumang sigalot ng mga bansa. Nananatili
mananatili silang neutral. Ang pag-iwas sa mga ganitong kaguluhan ang nagbibigay sa kanila ng patuloy na benepisyo. Ngunit may mga pagkakataon na kahit iniwasan na nila ang mga kaguluhan ay may mga nagiging problema pa rin sila sa pagbabiyahe ng kanilang mga ini-import na langis, kagaya ng ibang mga gumagamit sa lagusan dahil ito sa mga insurgente at mga pirata na nag-aabang sa napakaabalang lagusan ng Hormuz. Hindi lamang ito basta-bastang mga pirata dahil ang mga armas na ginagamit ng mga ito ay mga gawa sa Soviet Union na mga Katyusha rockets. Kaya nitong pasabugin ang mga lumalayag na mga tankers at barko na may layong 1,100 yards. Isa ito sa malaking problema ng China, kaya nangangailangan sila ng tulong mula sa Amerika na siyang nagmamanman sa mga lugar na ito. Malaki ang parte na ginagampanan ng isang makapangyarihang bansa gaya ng USA sa mga sitwasyong ganito. Ang Malacca Strait naman ay nasa pagitan ng Sumatra Islands at ng Malay Peninsula. Ito ang huling lagusan na dadaanan ng mga imported na mga langis at iba pang mga importanteng materyales sa bansang China. Tinatayang aabot sa 80% ng kanilang mga pangangailangan sa mga proyektong ginagawa ay dumadaan dito. Nag-aangkat din naman ang China sa kaibigan nilang bansa, ang Russia. Subalit sa parehong daanan din ito dadaan na naglalagay ng mga langis at LNG sa napakasensitibong sitwasyon. Naipakita natin kung ano ang halaga ng dalawang lagusan para sa China at kung gaano ito kakritikal sa pagiging isang napakamakapangyarihang bansa. Subalit maaaring ito rin ang magbibigay sa kanila ng rason para bumagsak at mawala na sa listahan ng pagiging maimpluwensyang lugar sa mundo. Maliban sa mga piratang nakaabang sa kanilang mga tanker fuels at mga barko, maaaring magbago ang isip ng US at ng Russia o iba pang mga bansa na may mga malakas na naval forces kumpara sa kanila. Mas malaki ang kanilang nakikitang problema sa Malacca dahil mas makitid ang lagusang ito at napakadaling harangan ang kanilang mga supply. Ang pinakaiiwasan ng China ay ang magkaroon ng kaalitan kahit na sa mga karatig bansa nito dahil sa oras na magdesisyon ng mga ito na magsanib pwersa at kalabanin sila, madaling maipit ang mga importanteng mga supply para sa kanilang pagpapaunlad ng kanilang ekonomiya. Ang Singapore ay mas maliit kumpara sa China at di hamak na mas progresibo at mas mayamang bansa pa rin ang huli. Subalit, isang kilalang kaalyansa ito ng Amerika at ng India. Nitong mga nagdaang mga taon, hindi na masyadong maganda ang relasyon ng India na nagpapatatag ng kanilang naval security at mas ginagawa pa itong mas modernized. Ang posesyon ng India sa lagusan ay naglalagay sa kanila sa isang importanteng bahagi dahil dito dumadaan ang mga ruta papunta sa Indian Ocean. Sa oras na sumiklab ang hindi pagkakaintindihan o may makapag-impluwensya sa mga bansang nabanggit, hindi na makikita ng bukas ang mga plano ng China para sa kanilang bansa. Naghahanap naman sila ng ibang paraan para matransport ang kanilang mga langis at LNG sa pamamagitan ng ruta na dadaan sa lupain. Kinukonsidera ng China na gumawa ng kanal na lalago sa Kra Isthmus Canal ng Thailand pero malayo ata ito sa katotohanan. Kapag pumayag ang Thailand sa proyektong ito ay mangangahulugan na papayag silang magkaroon ng karapatan sa lupain ng Thailand ang China. Ang pinakaposibleng paraan na nakikita ng China ay ang paggamit ng Gwadar Xinjiang Port. Parte ito ng $50.60 billion investment project para sa China-Pakistan Economic Corridor sa Pakistan na para lamang sa pag-import ng langis na dadaan lamang sa Gwadar Port. Ang problema namang nakikita dito ay ang lugar dahil malimit itong magkalindol at landslide at pabago-bago rin ang panahon. Hindi ito ang pinakamaganang lugar para sa langis. Mas malaki ang magiging transport cost na aabot umano sa $12 hanggang $15 bawat barilis kumpara sa $2 kapag sa barko ipapasakay. Idagdag pa ang mga teroristang mag-aabang sa oras na matapos ang gagawing kanal na pwedeng magbigay na naman ng problema sa pagtransport nito. Isang malaking palaisipan talaga ng China kung paano nila mapapanatili ang kanilang momentum. Dahil nalalapit na sila sa kanilang target date of completion. Ilang taon na naghahanap ng paraan ang bansa na mapalakas pa ang kanilang ekonomiya, pero matagal na din naman itong nakikitang problema.
Sa bansang katulad ng Pilipinas na hindi kakayaning harapin ng mag-isa ang China kung dadalhin sa gyera ang pagresolba sa alitan tungkol sa West Philippine Sea, napakalaking posibilidad na manalo tayo kung makakahanap tayo ng kaalyansa na pwedeng tumulong sa atin para ipitin ng China. Napaka-ambisyosong hakbang para sa isang maliit na bansa katulad ng Pilipinas ang ganitong plano, pero hindi ito malayong magtagumpay. Ang China na mismo ang umamin na ito ang magiging problema sa pagkamit ng kanilang mithiin. Hindi lamang naman ang Pilipinas ang may kahidwaan tungkol sa mga teritoryo na nakapalibot sa South China Sea. Ang Japan at ang China ay may matagal na ring hindi pagkakaunawaan hinggil sa mga uninhabited islands na tinatawag na Senkaku Island sa Tokyo, ang Diaoyu Island sa Beijing at ang Diaoyutai Island sa Taiwan. Inangkin ito ng China noong dekada 70 na napag-alaman na may mga oil reserves ang rehiyon. May hidwaan din ng China sa Nepal dahil sa kanilang pinaghahati ang border sa bandang kanluran ng Nepal. Di umano ay nanghihimasok ang China sa distrito ng Humla. Maging sa Bhutan ay may problema din sila dahil sa mga isyu tungkol sa border ng lugar. Marami pang mga bansa sa Asia ang mga territorial disputes kontra sa China na maaaring maging rason ng pagsiklab ng gulo. Kahit gaano pa kayaman ang mga insyek, kapag nagkaisa ang mga bansang may galit sa kanila, ay paniguradong magiging katapusan na ang pagkahari-harian nila sa Asia. Kaalam, tulad ng ipinangako ko, i-check ang link sa description at comment section ng videong ito para matanggap ang 20,000 free e-books na makakatulong sa iyo. Kaalam, ano ang masasabi mo sa ating nakakamanghang topic ngayon? Ano ang masasabi mo sa kahinaan ng China? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel at siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.